Ako si Tasyo, tahimik kong tingnan. Tinatawag nila akong baliw. Oo, baliw raw ako. Sapagkat hindi ako sumasang-ayon. Sapagkat nagtatanong ako. Sapagkat hindi ko tinatanggap ang mga bagay dahil lamang sinasabi ng makapangyarihan. Ngunit sabihin ninyo sa akin, sino ang tunay na baliw? Ang taong nag-iisip o ang taong sumusunod kahit mali? Matagal ko nang pinagmamasdan ang mga tao. Marami ang nagdarasal hindi dahil nais nilang mapalapit sa Diyos, kundi dahil natatakot sila sa kura. Marami ang sumasama sa prosesyon hindi dahil sa debosyon, kundi dahil nais nilang makita ng iba. Ang kanilang mga kamay ay gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Ngunit ang kanilang mga puso ay walang tunay na pagmamahal sa kapwa. Mas ligtas kasing tawaging baliw ang isang taong sinasabi ng totoo kaysa pakinggan ang kanyang sinasabi. Nakikita ko ang inaharap ng bayang ito. Isang bayang puno ng kabataang may apoy sa puso. Ngunit pinipigilan ng takot at bulag na pagsunod. Ayaw nilang magbago ang mundo sapagkat natatakot silang mawala ang kanilang kapangyarihan. Hindi ako galit sa aking kapwa. Nalulungkot ako, naaawa para sa kanilang takot magtanong at harapin ang katotohanan. Ako ay tumatahimik. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi naghihintay lang ako sa darating na panahong handa na silang makinig. Kung ako man ay tawaging baliw habang nabubuhay, marahil sa hinaharap, maintindihan din nila. Darating ang araw na ang pag-iisip ay hindi na kasalanan. At sa araw na iyon, ang mga binhing aking itinanim ay maging matibay ng puno, handang humarap sa anumang bagyo. Hindi na kailangan ng bayan ang isang pilosopo, Tasyo, upang maging tanglaw. Sapagkat ang bayan mismo may liwanag na